Nasaktan noon si Carla. Matapos na kayo ay magsalita noon, kaugnay ng hiwalayan. Honestly, kasi hindi nagtapat sa akin yung aking anak na si Carla tungkol sa issue na yon. Si Tom, kusang nagsadya dito at nakiusap sa akin na magkaayos silang dalawa. Nagkaayos ba? Maaaring natuloy yung hiwalayan, masasabi niyo bang wala man chance na magkabalik? Pagtakdang mangyayari ang balikan, wala tayong magagawa lahat dyan. May gusto po lang akong hingiin sa inyo na pagkakataon sa mga sandaling ito. Lumalabas kasi yung issue tungkol doon sa pera na pinag-awayan ni Carla at ni Tom ay may usapin din na kinu-question ang gender ni Tom Rodriguez. Ngayon po, sa palagay po ba niyo? May posibilidad yung issue na yan. Isang malaking pananong at ano nga ba ang tunay na dahilan ng hiwalayan? Bukod sa gender, isa ito sa pinag-uusapan, pera, na kung saan ang usapin, milyones ang nabankrupt nitong si Tom Rodriguez. Pinaniniwalaan niyo po ba yun? May alam po ba kayong kwento doon? Inaway na ikwento ni Tom sa akin yan. May money matter. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yeah! Magandang araw! Aba, sa pagkakataon ito, bawi tayo dahil makakausap natin ang mati ni Idol way back 80s. Oy, syempre pa, hindi nagbago ang mukha. Papa Ball, Haga Ball, please welcome Ray PJ Abellana. Ang bihira yung introduction mo parang 80s lang Kumusta ka na? Thank you, Morley. Congratulations sa show mo And of course, kumusta po sa inyo lahat dyan? Mga viewers itong show nila, Morley. Kumusta ka na ngayon? Okay naman. Alive and kicking. Still active in show business. Lumalabas pa rin. Tumatanggap pa rin ng mga offers. For the past 42 years, Morley. Paano natin mabitaw-bitawan yung gano'n na katagal Apat na dekada na. It's nice to hear that, but at the same time, on the other hand, malungkot dahil edad din ang napapag-usapan dyan. Pero okay lang, as long as nakakapagbigay pa rin tayo ng kasiyahan by means of entertainment para sa ating mga viewers. Way back 80s, hindi pa tayo noon reporter. Wala pa tayo noon sa showbiz. Nag-aaral pa lamang ako noon sa Gregorio Perfecto High School. Pero naririnig, nakikita na natin ang mga palakpakan sigawan ng mga fans pag tinawag na ang love team ni Ray PJ Abellana at Lenny Santos. Kumusta na? Paano nag-start yun? Morley, bale, ang first exposure ko kasi was sa dating show na Analisa na pinagbibidahan ng dating artista natin si Julie Vega. Doon akong unang napanood at umapir sa pagpasok ko ng show business. Umpisa, usually, ang mga pupapasok na male actors dyan o performer, unang ipinipair up kay Julie Vega sa bida. That's the usual procedure there. At kung medyo alanganin yung matching, yung chemistry ng Julie Vega at ng aktor, nililihis ng production. At iyon ang nangyari sa inyo. Ang mga role. Diba, at yun ang pangyayari, nilihis yung karakter ko at napunta kay Lenny Santos. From the beginning, supposedly si Lenny ay kontrabida doon sa programa, sa teleserye. But though, nung ipinaris na ako doon, unti-unti akong pinipair up kay Lenny Santos sa serye, pinababait unti-unti yung karakter niya. Hanggang sa nag-click yung team up namin dalawa. Pero na-pair ka noon kay Julie Vega. So, umpisa palaging ganun ang procedure ng production. Ipaparis ka muna sa bida ng teleserye. Ano feeling ng isang hottest mati ni Idol during that time? Morley, unexpected lahat yan. Tsempuhan yan, yung mga situation na ganyan in show business. Ako, bilang nangyari sa akin yan, nagpapasalamat ako, lalo na sa taas, nabigyan ako ng oportunidad. Umabot sa level na yon. Sa career ko in show business, naabot ko yung situation na gano'n. Tanong ko lang, curious lang ako dahil hindi ko talaga naabutan yung mga panahon na yon. Naging kayo ba ni Lenny? Lahat tinatanong sa amin yan. Palagi kong sinasabi na hindi kami nagkaroon ng relasyon. Uy, sayang naman! Bakit? Hindi ko alam. Nung mga panahon na yun, bago lang ako, nag-uobserba muna ako sa paligid ng show business noon. Hindi ko iniisip kaagad yung mga sitwasyon na gano'n dahil isa akong baguhan at the same time, may probinsyano ako. You know, Ilonggo, from Bacolod, so kailangan
maraming adjustments na sa sarili ko muna uunahin ko para, in a way, para umandar na maganda ang career ko sa show business. Ano yung unang pelikulang nag-hit ninyo ni Lenny? Yung Sangalan ng Anak. Although, may love triangle doon, pero supposedly, Lenny PJ talaga yun. Kasi mula umpisa, kami na yung magkapares doon. On the other hand lang na istorya, na twist, nagkarelasyon kami ni Lani Mercado. Naging At anak namin doon si JP de Guzman. Oh, sa pelikula. Yes. That was all about sa batang lalaki. Kaya nga, Sangalan ng Anak. The first box office namin yun. At dahil hindi kayo ang nagkatuluyan ni Lenny, paano naman nag-start yung relationship ninyo? Rhea Reyes. Artista rin siya, di ba? Nag-artista rin ng isang taon. Doon din sa mismong TV show na Analisa. Nag-umpisa yung sitwasyon na yun. Nandun ako sa Analisa, regular cast na ako. Naipasok naman din yung karakter niya. Nandun ko unang nakita siya, I would say, siguro na love at first sight ako. Pero sabi nga nila, di ba, ang pag-ibig daw, walang pinipili. Kung saan dumarating yan, hindi pinaplano yan, hindi sinasadya yan, naging bahagi na ng buhay ko yan. Sa pangyayaring yun, nasa isang show kami pareho, kami tatlo na pinag-iiputan ng issue, Lenny PJ, at the same time si Rhea. Siguro it was more of behind the camera or behind the publicities na nagkakaroon ng intriga, particularly sa mga fans clubs. Kasi way back, morely, uso ang mga fans club sa amin. Yung Lenny PJ, alam mo kung ilan ang fans club, siguro mga 6. 6 na grupo na by the hundreds ang bilang. Ay, yung Rhea. Meron din. Ang Rhea maaring 2. Rhea at PJ. Buti hindi nagsasabunutan yung mga fans. Yun na nga. Doon nagkakaroon ng conflict. Nagkakaroon ng intriga doon. May mga away-away paminsan-minsan. Anong ginagawa niyo? Ang kami taga-referee doon. Supposedly, pag kami nagsalita, nakikinig kagad sila sa amin. Kasi at the same time, may edad na rin sila kesa sa amin. Naiintindihan na nila kagad. Ilang taon ka ba nung nag-start ng showbiz? I was like 18. Bagets na bagets. 18. Nag-aaral pa ako noon. Nagka-college ako sa UST noong time na yun. Paano na-discover Kaya ka? napanood ako ni Alfie Lorenzo, sila ni Susan Roses, sa isang fashion show. Hinanap siya sa Silahis Hotel. I was amongst the models sa ramp show. So pagkatapos ng show namin, pinuntahan ako ni Alfie Lorenzo backstage. At kinausap niya ako ng personal. Nag-offer siya na kung interesado ba akong mag-artista. Napaka-inosente ko pa noon. Sabi ko nga sa'yo, dumayo lang ako, pumunta lang ako ng Maynila para mag-aral ng college. Undecided ako, sabi ko. At saka kinakailangan, tanungin ko rin muna mga magulang ko dahil minor ako noon. At nag-aaral ako. Alam mo na, priority sa atin sa mga magulang natin yung pag-aaral. By coincidence, summer vacation, pagkatapos ng show na yun, after a while, umuwi ako sa probinsya dahil bakasyon. Unexpectedly, dumating ang Alfie Lorenzo sa probinsya namin. Unaware kami na darating siya roon. Hindi ko maalala kung nabigyan ko siya ng address namin or something, basta sumadya siya sa probinsya namin para tumungo sa bahay namin at para kausapin yung mga magulang ko. Entering me in show business, imamanage niya ang pag-artista ko. Bago natin ituloy-tuloy ang ating chikahan, kumustahin natin siya sa personal niyang buhay. Ilan ang anak mo? Sinong asawa mo? Kumusta na ang buhay mo? Medyo nasa personal na tayong panig ng ating interview. Nakapag-asawa na po ako ng 3. Dami? Sa kasalukuyan, nasa pangalawang asawa na po ako ngayon at ang total ng aking mga anak ay 6. Saan yung 6 na yan? Bali po sa naging kada asawa ko, 2 lang yung anak ko. Okay, i-detalye natin ang gusto ito. Baka mamaya sabihin nila nangungulekta ako ng asawa. O sige na. Ilinaw po natin ang konti ito. Kasi po, bago mangyari yung pangalawang asawa, kasi po nagkahiwalay kami po sa una. Bali, naging annulled yung kasal namin. Kaya, nakapag-asawa ako ng pangalawa. Non-showbiz yung naging pangalawang asawa ko. Isa siyang stewardess ng Philippine Airlines. Nagkaroon din kami ng 2 anak. At sa hindi inaasahan, nagkahiwalay din kami. At naging annulled din yung kasal namin. 2 + 2 = 4 sa 2 babae. Eto na, yung pangatlo. Bali, hanggang sa kasulukuyan. Annulled din ako dun sa second ko. Kaya, nakuha ko pa rin na magpakasal pa rin sa pangatlong asawa ko. Maingat ako palagi. Paano mo pinag-iingatan ang isang pamilya na hawak mo? Ayan! Paano mo siya hinahandle? Kaya magandang tanong. Mas gusto ko ngayon yan. Lumalamig ng konti. Kaya pinagpapawisan ako Painit na painit yung mga tanong mo. Okay. Yung sa tamang pamamaraan, tamang management ng buhay, yan ang importante. Positibong pag-iisip sa mga bagay-bagay, sa mga desisyon, at lalong-lalo na sa lahat, may kasabay na panalangin para maging blessed pati takbo ng buhay mo at yung mga kasama mo sa buhay mo. Very effective, very powerful na prayers, panalangin. Mamaya, iisa-isahin nating tanggalin ang mga bulaklak sa ulo at sa tenga ko. May mga katanungan ito. Pero
Bago yan, nagkita kami ni Ray PJ Abiliada sa isang pagtitipon ng mga kawani ng showbiz, pelikula at maging sa telebisyon. Ito ay kung saan sumangguni ang mga kapisanan ng mga pelikulang Pilipino sa mga artista, producer, director. Kumusta na po yung naging kinalabasan ng Eddie Garcia Law? Very positive ito, Morley. Eddie Garcia bill na ito na pinai-impose sa Senado na biging batas ito. Sooner or later, naniniwala ako na matutuloy ito. May i-implement ito. Dahil para ito sa kaayusan sa loob ng show business. Maging para sa mga artista, para sa mga direktor, para sa mga producer, para sa mga stuntmen, para sa mga extra, para sa mga production people, lahat ng sangkot sa industriya ng entertainment. Para sa kabutihan ito ng lahat. Kaya very positive ito. Majority ay umaasa na matutuloy ito. Ang usapin dito, most of the time, ay sinasabing yung oras o lengthong pagtatrabaho. Sa inyo po ba, sinasabi kasi na dapat daw 12 hours, may nagsasabing 8 hours, may nagsasabing 14 hours, at may nagsasabing 16 hours bilang isang artista. Sa palagay po ba ninyo, sa inyong opinion, ano po yung tamang oras ng pagtatrabaho ng isang artista sa isang pelikula o sa isang teleserye? Para sa akin, personal, sangayon ako sa 14 hours. Para fair na rin pareho sa performer, sa artista, maging sa production, sa side ng producer. Kasi ang ating mga producers, concerned din nila yung mga ginagastos nila sa kanilang mga proyekto. Nang sa ganon, umandar din sila ng tama. On our side, pabor din sa amin dahil sa unang-una sa kalusugan din namin yan. At the same time, para makakapag-perform na maayos yung mga artista katulad namin. Kasi kung overwork na yung mga artista natin, sino pa bang makakapag-perform? Hindi naman tayo robot, kahit pagod na, iaandar pa rin. Nagkakaroon na tayo ng mga mental block dyan, kalimot na sa mga dialogue natin, sa script, masama rin sa kalusugan ng tao yan. Masama sa kalusugan ng tao. Pero teka muna, saglit lang. Palalapitin natin si Ray PJ Abiliada sa atin. Papipiliin natin siya kung alin sa mga bulaklak ang gusto niyang tanggalin sa aking katawan. Pwede bang mamili ka kung alin sa mga bulaklak ko ang gusto mong tanggalin una? Pwede sa tenga, pwede sa buhok. Doon na lang sa buhok. Pili po kayo. Para hindi maisira yung image mo. Ayan. Ayan. Ayan, tinanggal. Tinanggal niya ang kulay dilaw na bulaklak. At eto ang question. Oh, ganun? May kasama ka tanong. Ako. Pang hotspot yata ito, Morley. Eto na. Siya mismo namimili ha. Question. Good luck sa akin. Question. Kung medyo mahaba-haba ito. Nasaktan noon si Carla. Matapos na kayo ay magsalita noon, kaugnay ng hiwalayan. Bilang ama, sa palagay po ba ninyo ay tamang sumama ang loob ng isang anak kung ang isang ama o ina ay nagbigay ng kanyang pahayag sa pribadong buhay ng kanyang anak? Ang masasagot ko sa katanungan na yan ay una sa lahat, kaya sumama ang loob ng side nila Carla. Marahil kasi wala kaming komunikasyon. Maaring nauna yung pagsasalita ko bago yung komunikasyon sa aming dalawang panig. Kasi magkahiwalay kami ng bahay, hindi kami na halos nagkikita na dahil sa busy schedule niya, ganun din ako. Honestly, kasi hindi nagtapat sa akin yung aking anak na si Carla tungkol sa issue na yon. Marahil si Tom, kusang nagsadya dito at personal na kinausap ako at nakiusap sa akin na tulungan ko ang sitwasyon nilang dalawa ni Carla na magkaayos silang dalawa. Nagkaayos ba? Bilang magulang, wala na akong ibang concern. Kahit dun sa mga binitawan kong issue o sitwasyon kung ano yung nasagot ko sa interview kay Christy Fermin, marahil bitin lang, hindi lang detalyado ang pagpapaliwanag ko kay Nanay Christy Fermin. Kaya nagkaroon ng mga misunderstanding yung ibang tao. Maaring pati yung panig nila Carla, ng nanay niya at kanyang kapatid. Yan kasi po ang usual na epekto ng walang komunikasyon. Totoo. Misunderstanding. Yan po ang nangyari kung bakit may negative reaction sa panig nila Carla towards doon sa binitawan kong issue kay Nanay Christy. Paano po nagkaayos yun? Paano po na-patch up yun? Hindi po halos na patch up yun. Hanggang ngayon? Nalipasan na ng panahon yun. Siguro lumamig na yung issue na yan. Sino ba naman na may gustong magtagal ang problema sa sariling katawan? Wala naman may gusto niya. Nag-subside na yan. Kaya lang, wala pa rin pag-uusap tungkol sa mga bagay na yon. Dahil hindi ko maintindihan kung bakit ayaw mag-reveal sa akin ang sarili kong anak tungkol sa pangyayari. Maaaring nahihiya siya dahil babae siya, lalaki ako. Doon lang siya nagkwento, nag-open up sa nanay niya dahil pareho silang babae. Hindi ko alam. Pero hindi ko ipinilit yan sa anak ko na sa ayaw at sa gusto mo, sabihin mo sa akin, hindi ko ginawa yan. Ang concern ko lang on my side,
personally, bilang magulang, gusto ko lang, wala lang ako ibang hangad na mangyari para sa kanilang dalawa. Isa lang ang gusto ko, na makatulong at para maayos ang sitwasyon ng dalawa, na sila ay sa mata ng lahat, sa mata ng Diyos, ay opisyal na kasal na, mag-asawa na sila. Malinis ang hangarin. Tapat, diretso kung magsalita ang ating kaharap. Eto pa. Next, pwede po bang mamili pa uli kayo? Makakalbo ka niya. Sige. Mamili pa kayo? Ayan. So, dito na. Tenga na. Eto yung question. Bilang isang ama, naniniwala ba kayo at nakita po ba ninyo? Nasaktan ba talaga si Carla sa nangyaring hiwalayan? In a way, hindi ko nakita, no? Siyempre, kilala ko anak ko eh. At sa pagkakilala ko sa anak ko, alam ko na masakit sa kanila. Eh, isipin mo ba naman na umabot sila sa kasalan, tapos kakahiwalay sila after 3 months eh. May panghihinayang. Siyempre, dahil bihira mangyari yan sa dalawang ikinasal after 3 months eh. Hindi lang yan. Bago pa man yung kasalan, yung relasyon na naganap sa kanila. Bilang magnobya, kumain na 7 years mahigit. Masasabi ko na nakapako ka sa maraming bagay pag yun ang sitwasyon ng buhay mo. Nag-promise ka na sa Panginoon, umabot ka sa point na may vows ka, may mga promises ka na binitawan na isinumpa mo sa harap ng Diyos, sa Diyos mismo. Yan yung marriage eh. Kaya nga siniseminar muna ang mag-aasawa bago sila ikasal. Kasi kailangan maipaliwanag muna ng maganda sa kanila ang kalahagahan ng pag-aasawa. Pwede namang ibuwelta sa iyo ngayon, PJ. Bakit si PJ nagkaroon ng 3 pamilya? Pwede akong buweltahan. In a way kasi, on the other hand, maaaring ito yung takda sa buhay mo. Kagaya ng sinabi ko, ang pagmamahalan ng mga tao, hindi yan sinasadya. Hindi nahuhulaan, hindi na ipaplano. Ito yung mga kusang dumarating na realidad sa buhay. Kaya nga tingnan mo, maaaring nagkahiwalay ako doon sa una. Anong ginawa ko sa pangalawa? Pinahalagahan ko ang pangalawa, pinakasalan ko rin yung pangalawa. Para legit ang masasabi kong sitwasyon sa pangalawa. Katulad nung una, legal din. Maaaring realidad din ito sa buhay nila Carla at ni Tom, kaya talagang natuluyang nangyari ang hiwalayan. Pero, ang masasabi ko dyan, hindi pa tapos yan. Maaaring natuloy yung hiwalayan, natuloy ng 100%. Masasabi nyo bang wala bang chance na magkabalikan? Yun na yun, no? Hanggat buhay ang tao, may pag-asa. At habang wala pang pamilya ang isa't isa, pwede pa. Oo. Kasi ako, nangyari sa sarili ko yan. Nagkahiwalay kami ng pangalawa. Pumasok sa isipan ko yan na, ano kaya kung balikan ko yung una? Ganon, Morley. So, posible yan. Ito ngayon ang follow-up dyan. Ito kung takda na mangyayari. Kung pinagkakaloob ng Diyos na mangyayari yan, magaganap yan. Pero kung hindi pinagkakaloob ng Diyos na mangyayari, hindi magaganap yan. Tututol ka ba o hindi ka tututol kung sakaling dumating yung balikan? Kasi si Carla, single. Si Tom, single. Ikaw bilang ano isang pa ang mangyayari in between? Pagtakdang mangyayari ang balikan, wala tayong magagawa lahat dyan. Isa lang ang may desisyon kasi dyan. Doon lang sa taas may desisyon yan. Yan ang pinaniniwalaan ko. Kaya yan lang masasabi ko. Speaking of desisyon, di-desisyonan uli ni Ray PJ Abiliana kung alin pa sa mga natitirang bulaklak sa aking tenga at sa aking ulo ang pipitasin niya. Lahat yan, pwede kong pitasin yan. Isa-isa lang ang pitasin mo. Basta lahat ng tanong, sasagutin Eto ko. na, pumitas ka na. Ito, para pantay na yung image mo dyan. Yan. Good vibes lang po tayo dito. Oh, sana may mga napupulot silang aral sa mga Meron naman. paliwanag ko rito, ano? Eto na yung... Sana maintindihan nila yung ikinagagalit nila sa akin no, na nakapagbitaw ko ng kwento tungkol sa hiwalayan na yun. Eto na yung next nating question. Ano ang reaction mo sa sinabi ni Carla sa huli niyang interview na hindi siya pahanda makipagbalik tambalan kay Tom Rodriguez? Natural na reaksyon ng isang taong may bad experience o may hinanakit pang experience sa taong pinag-uusapan. Natural yun. Nangyayari sa lahat yan, hindi lang naman kay Carla yan. So, naiintindihan ko yan at nire-respeto ko yan. Sang-ayon ako dyan na hindi pa siya handa. Sinasabi naman niya, hindi siya handa. Hindi naman niya sinasabi na ayoko na. Kaya hindi pa siya handa. Ibig sabihin, hindi pa total na naghilom ang sugat. Pero bilang isang anak, gaano ba kalalim kung magalit o magtampo si Carla? Mababaw sa lahat yan si Carla kasi mabait na bata yan, mahihain yan. So mababaw magtampo yan, mababaw magalit yan. Ganon si Carla. Ang pagkatao
Sabi niya, reserved, simple, mabait, hindi demanding, hindi typical na nagtatanim ng galit siya. Sa palagay po ba ninyo, itong hiwalayan ay isa na sa pinakamatinding dagok o pinakamatinding pinagdaanan ni Carla sa kanyang buhay? Palagay ko, kasi umabot sa level na kasalan. Major, serious level na yan. Kaya mabigat siya. Mabigat. Mabigat. Kung magkikita kayo ni Tom Rodriguez, ano ang posibleng sabihin sa kanya matapos ang hiwalayan nila ni Carla Abellana? Katulad ng sinabi ko kay Tom, ituturing ko pa rin siyang anak ko. Gaano nyo kamahal si Tom Rodriguez bilang naging bahagi ng buhay ni Carla Abellana? Yung suma total na umabot sila sa kasalan, malinaw na dahilan yon para tanggapin na namin siya talaga na maging bahagi ng pamilya. Paano po kayo nirespeto, ginalang ni Tom Rodriguez na mga panahong sila pa ni Carla? Kung konti ang memories ko kay Tom, lahat ng konti na yon, puro kabutihan ang may pakita niya sa amin. Naging very positive sa amin si Tom. Hindi lang sa akin, pati sa pamilya ko, sa mga kapatid ko, pasado sa kanila si Tom. Baw sila sa ugali ni Tom. May gusto po lang akong hingin sa inyo na pagkakataon sa mga sandaling ito. Lumalabas kasi yung issue tungkol doon sa pera na pinag-awayan ni Carla at ni Tom ay may usapin din na kinu-question ang gender ni Tom Rodriguez. Kayo po, sa palagay po ba niyo? May posibilidad yung issue na yan. Isang malaking pananong at ano nga ba ang tunay na dahilan ng hiwalayan? Bukod sa gender, isa ito sa pinag-uusapan, pera, na kung saan ang usapin, milyones ang nabankrupt nitong si Tom Rodriguez. Pinaniniwalaan niyo po ba yun? May alam po ba kayong kwento doon? Ginawa na ikwento ni Tom sa akin yan. May money matter. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang